Uy, ang lulungkot nyo naman. Para naman katapusan na ng mundo. Mga lalaki tayo. Hindi niya tayo masisisi kung ginawa natin yun. Gusto niya makausap ang mga parents natin. Manganganak pa naman ng mama ko sa isang araw. Hindi nga ako makapaniwalang buntis siya eh. Tumahimik na kayo. Aakuin ko ng kasalanan. Huwag ka nga magpakabayani. Makikikout ka agad tayo sa baba ng grades mo. Ako na. Aakuin ko ng kasalanan. Hindi pwede. Ako ang hall monitor, kaya ako na lang aako. May tiwala sa akin si sir. Ay, hindi tama na isa lang umako ng kasalanan. Sama-sama tayo dyan. Magkakaibigan tayo. Ilang palo lang yun. Walang iwanan. Tama! Ano yung title ng pelikula? Ano yun? Kagating mo ang mansanas? Wala pa kayo sa tamang edad para manood ng ganoong palabas. Ang lalakas ng loob nyo, ha? Tingnan natin. Sinong pasimuno sa inyo? Basta ako, sir. Nag-aaral po ako ng English sa liwanag ng screen. Where are you from? Nagabusan ako! Tatanungin ko ulit kayo. Sino yung genius na may pakananon? Sino? Ganon. Walang aamin. Ha? Pagtatakpan nyo talaga ang kalkohan ng isa't isa! Aba, loyal kayo sa pagkakaibigan nyo, ha? Ano? Umamin na kayo? Sino ang kasimuno sa iyo? Ako, sir. Ako ang pasimuno. Ano ibig sabihin nito? Sir! Siya nga pa si Muno. Totoo yun, sir. Siya ang pasimuno. Turuan niyo nga yun ng leksyon, sir. Narinig mo sila? Eh, di pumeso ka na kaagad! Yes, sir! Tumatanong ko lang. Ikaw ba taga-Busan o napatira ka ba doon? Hindi, sir. Sa solo ko pinanganak. Ah, talaga? Parang pamilyar ka sa akin eh. Anong trabaho ng tatay mo doon? Sir, tumatakas na po si Jiro. Ano? Hoy! Bumalik ka dito! Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi ka rito! Saan ka pupunta? Kasama ko yung mga yun, no? Saan ka pupunta, ha? Hanggang ngayon, hindi pa rin namin maalala kung sino ang pasimuno sa panonood ng Kagating Moong Mansanas. Ang alam ko lang, hanggang ngayon, ako pa rin ang iniisip ng lahat na may kasalanan. Ano bang sinabi mo kay Vera? Bigla na lang tuloy umalis yung tao. Eh ano naman, hindi mo pa siya lubos na kilala. Carrie, Hindi ko kasalanan na umalis ang bruhang yon. bigyan mo naman siya ng konting respeto, parang hindi ka nag-aaral ah. Dahil sa sinabi mo, kaya umalis yun. Carrie, alam kong hindi mo gusto si Vera. Nandun na ako. Pero wag mo naman sanang kalimutan na siya ang babaeng minamahal ko. Hindi mo man lang ba kayang subukan ng pakisamahan siya? Kaya ko. Hindi na mahuulit. Siya na lang ang tanungin mo sa sinabi ko. Teka nga, gusto ko lang linawin ang sinasabi mong may crush ka sa akin. Ano ngayon? Gusto mong malaman ko ng harapan? Anong gusto mong mangyari ngayon? Ituring mo na presentation ko to. Nakahanda akong sagutin ang anumang itatanong mo tungkol sa pagkakaroon ko ng crush sa'yo. Yung parang question and answer portion. Hello, Irene? Ako yung ka-blind date mo. Ikaw pala yon. Ako nga si Irene. Ganyan ka pala makipag-usap sa ibang lalaki. It's a pleasure meeting you. Kaya lang... Siya ba? Oh, Sa totoo lang, may date talaga kami ngayon. Mas mabuti kung sa ibang araw na lang kayo mag-date. Hoy Dennis! Sorry, Irene pero hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Ako rin eh. Ang totoo, nalilito rin ako. Pero kung bibigyan mo pa ako ng konting Ang hirap oras... talagang maintindihan na nangyayari ngayon. Pero may gagawin ako na makakatulong sa'yo maintindihan. Ewan ko na lang kung malabuan ka pa. Tayo na. Ano ka ba naman? Wala ka bang maisip gawin na matino? Si Vera nag-set up ng date na to. Anong sasabihin ko sa kanya? At anong sasabihin niya doon sa lalaki? Baka magalit siya sa akin! Aminin mo na sa kanya, Irene. Ayaw mo ng blind date kasi ang totoo, in love ka sa boyfriend niya.
Ihahatid na kita. Bakit mo ba itong ginagawa sa akin? Sinabi ko na sa'yo kanina ang dahilan kung bakit at wala pang 30 minutes yon. Hindi madaling kalimutan ng ganung bagay. Ah, ganon? Natutuwa ka ba sa mga kalokohan mo? Nakakasama mo ako hanggang ngayon dahil idinamay mo na ako sa kahihiyan. Hindi ako pumunta dito para makipaglokohan. Hindi na ako bata, alam mo yan. Oo nga, hindi ka na bata. Napatunayan ng isa kang tunay na bachelor. Di ba nga ayaw mo mag-share ng pera sa magiging asawa at magiging anak mo? Hindi ba? O ngayon, gusto mong maniwala ako sa'yo na may crush ka sa akin? Kumusta yung article? Guwapo ba ako sa kuha ko? Kitang-kita ko yung mga kulubot sa paligid ng mata mo. Ayun! Tinitigan mo talaga na malapitan yung picture ko, ha? Nagbabasa ka ng article tungkol sa akin, ibig sabihin may halaga ako sa'yo kahit konti. Huwag ka na kasi mag-deny. Hindi ako nagbabasa tungkol sa'yo. Nagkataon lang yun. Destiny ang tawag doon. Yan, kita mo na? Hindi ka seryoso? Dinadaan mo lagi sa biro. Siguro nga gwapo ako at matalino. Pero marunong ako magseryoso. Kasama ba yun sa patawa mo? Walang patawa sa presentation ko. Ah, ganon. Ang hindi ko maintindihan, bakit sa akin ka pa nagkaroon ng crush? Paano kung tumanggi ako? Tatanggi saan? Wala naman akong sinabing sana ganun din na nararamdaman mo sa akin. Ikaw ba, nagpaalam kay Tristan nung nagka-crush ka sa kanya? At least, hindi ko pinapakita, no? Kung ganun, paano ko nalaman? Eh kasi... Hindi bali na. Basta, aalis na ako. Hanggang sa next season. Goodbye. The person you're trying to reach is busy at the moment. Bakit di mo sinasagot ang phone mo? Nag-aalala na ako sa'yo. Tsaka bakit bigla ka nalang umalis habang nagdi-dinner tayo kanina? Umiinom ka ba sa labas ngayon? Tawagan mo ako pag nabasa mo to, ha? Susunduin kita. Oh! Nasaan si Dennis? Hindi ba kayo nagkita? Kanina pa yon. Hindi ba umuwi si Vera? Baka umiinom pa yun sa labas. Parang gusto ko nga rin uminom eh. Hindi ko maalala kung 2 balls o 2 strikes. O parang 3 balls at 2 strikes. Ewan ko ba? Hindi ko matanda. Ano nangyari? Eh di, biglang sumigaw yung batter. Tapos galit na galit siya, sabi. Wala akong pakialam kung anong count na. Malamang strike out na naman ako niyan. Sabihin nila doon sa teacher, ibato na lang yung bola. Dahil sa kwento mong yan, naalala ko tuloy yung unang summer na nag-umpire ka. Kakapasok pa lang ng summer tapos second base umpire ka. Talaga? Naalala mo yun? Doon lang ako nakakita ng umpire na grabe pawisan sa tanang buhay ko. Dahil doon. Mas mabuti pa kung alisin mo na lang sa alaala mo yun, Tristan. Ang ganda mo nun. Wala pa ako nakikita ang babaeng tatalo sa pagkahilig ko sa baseball. Bukod sa'yo. Siya nga pala, yung bang lalaki na napamahal sa'yo sa loob ng 20 seconds si Dennis yun? Ay, hindi. Akala ko siya. Pero crush mo yung lalaki? Kilala ko ba siya? Kilala na siya ni Dennis. Pero ikaw, hindi mo alam kung sino yon. Kilala ni Dennis yung crush mo? Nalaman na niya kung sino eh. Ha? Alam niyang tungkol doon pero pinuntahan ka pa rin. Ang ibig sabihin lang nun, hindi biro nararamdaman niya para sa'yo. Ha? Sorry, kailangan ko nang umalis. Pakikuha ko ng taxi. Parang alam ko na kung nasan si Vera ngayon. Ipapakuha din kita ng taxi, ha? Okay lang ako. Mauna ka na sa akin. Sana naman makita mo si Vera kung saan mo man siya pupuntahan. Naku, salamat, ha?
Si Dennis nang bahala dito. Ayoko may istorbo ka, kaya pinanood lang kita. Hindi mo ba ako sinusundan para malaman kung may ibang boyfriend ako? Tigilan mo nga yan. Ano ba nangyari? Pinatay mo ang phone mo? Hello, Mr. Kim. Oh, kumusta ka? Matagal kitang hindi nakita dito ah. Ha? Sana naman hindi ka pumupunta sa ibang driving range. Ano, sasali ka ba? Parang gusto ko. Kailangan nating maglaro bilang paghahanda mo. May tensyon kasi ang balikat mo habang pumapalo ka kanina. Ha? Basta tawagin mo lang ako. Ha, honey? Pwede ba tumigil ka nga? Siya ang may-ari nito. Ako may-ari ng balikat mo. Hoy! Bago mo hawakan ulit si Vera ng ganon, tawagan mo ako at magpaalam ka sa akin. Ako may-ari ng balikat niya at ng mga matang tinitigan mo. Mula ulo hanggang paa sa akin ng girlfriend ko. Ba't arkitekto palang boyfriend mo? Nagpatayo ka na isang building nitong kailan lang. Kung nakilala kita agad, ikaw sana ang pinagawa ko nun. Ah, yung building na yun ha. Kaso hindi kaya ng minor firm na gaya mo, malaking projects na ganon. Kilala ko yung firm na gumawa sa inyo. Ang dinig ko nga, sabi nila, pinatungan daw nila ng 5 million yung charge nila sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Takbo ka na kay Daddy, tapos hingi ka ng pera. Inom tayo? Wala akong ginawang mali. Alam ko naman yun. Gustong-gusto ko nakikita na mainit ang ulo mo. Sexy eh. Ikaw, hindi ka sexy pag malungkot ka. Smile naman. Okay. Ano ba yung ginawa ni Carrie? May sinabi ba siyang ikinagalit mo? Siya nga itong nagalit sa akin eh. Wala ba siyang sinabi? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Pero mukhang nagsisisi na siya sa mga sinabi niya sa'yo. Parang hindi yata kami magkakasundo. Hindi kami magkakaintindihan kahit anong mangyari. Tingnan mo. Katumbas ng 3 babae sa buhay ko ang 3 linya dyan. 3 babae sa buhay mo? Ito si Mama. Ito si Carrie. Ito ka, Vera. Kaya huwag ka magpapa-apekto kay Carrie. Hindi ko alam kung magkakatuluyan tayo bilang mag-asawa. Pero sa isip ko, nag-iisa ka. Ikaw lang ang babae para sa akin. Lapit na anniversary natin, di ba? Ano bang gusto mo? Ibibigay ko ang lahat, pera, ang alahas at anumang luho. Alam kong hindi mo ako bibigyan ng kumikinang. Ikaw lang nag-iisang kumikinang sa buhay ko. Magpalit ka na. Hindi ka na kasing kinanggaya ng dati. Oh, galing dito si Tristan. Kakaalis lang. Siya lang? Hindi. May kasama magandang babae. Suki sa coffee shop. Just one more time, please don't. Paano mo naman nalaman na nandito ako? Ang bilis naman, nag-next season na agad.
Inubos niya mag-isa? Pangalawa niya na yan. Ang lakas ng uminom. Sana palagi siyang pumunta. Tumayo ka na dyan. Magkakilala kayo? Alam mo, meron kang kamukha. Yung lalaki sa coffee shop na gusto ko, may kamukha ka dun. Siguro napakagwapo ng lalaking sinabi mo, no? Ha? Hindi. Hindi siya attractive para sa akin. Lasing na siya. Ikuha ko na ng taxi. Ako na bahala. Kaya mo maglakad? Ha, Irene? Ang ganda-ganda mo naman. Bagay na bagay sa'yo, ah. Yung parusa. Hindi niya pa nakakalimutan yon. Nasaan na ba yung tubig? Nasaan na ba yung tubig? Ayaw mo na skandalo. Kaya hindi mo kailangan sumigaw, baka may makarinig. Anong ginagawa ko dito? Kanina lang, kasama ko si Tristan sa bar. May 5 oras na siya nakaalis. Nandito ka ngayon sa hotel. Kung ganon, anong ginawa mo ng 5 oras? Nakatingin sa'yo. Hindi mo ko... Sorry, pero walang ganon. Mas pipiliin ko na gusto rin ng partner ko ang gagawin namin. Mas maganda kung meron siyang malay. May... malay? Kaya mabuti naman at gising ka na. Pwede na kitang tanungin. Ano, gusto mo? Tigilan mo ako. Hindi ko matatanggap ang ugali mo. Hindi mo matatanggap? Kahit kailan. Salamat at inilabas mo ako sa bar. Pero pagkatapos, nasan ako? Sa hotel? Bahay ko ba to? Alam mo kung saan ako nakatira. Kung gusto mo akong ihatid, dapat dun sa bahay ko. Hindi sa isang hotel, no? Anong klaseng lalaki maghahatid sa babaeng lasing ng diretso sa bahay niya? Lalo na't crush niya yung babae. Pwede ba? Ikaw yatang umakit sa akin. Don't go and say goodbye ang sabi mo. Nakalimutan mo? Sinabi ko yun? Don't go and say Halika nga. Bibili ako ng tubig. Huwag kang alis dyan, ha? Natatandaan mo na? Hindi, no? Wala akong matandaan. Kahit konti, wala akong maalala. O bakit? May amnesia ka ba? Bakit ba wala kang maalala kahit na konti? Nakapag-college ka ng ganyan ang utak mo? Gusto mo ba ipaalala ko sa yung lahat ng ginawa mo? Eh, di bahala ako sa buhay mo. Hindi ko gagawin yun? Hindi. Sayang lang ang oras. Dahil hindi na ulit tayo magkikita kahit na kailan. Huwag kang pakasiguro. Sige na, uuwi na ako. Nakita mo yung
yung wallet ko? Sabi ko sa'yo, huwag kang pakasiguro eh. Nakadaan naman yung mga tao? Oo. Pero maraming lumarapit. Sabihin mo sa akin pag wala na nagdadaan, ha? Dapat walang makakita sa akin sa daan kahit na isang tao. Nahihilo ako. Hindi pa ako lumalabas ng hotel na walang nangyaring maganda. Ay, sabihin mo na lang kung may tao o wala. May nakikita akong babae na mukhang chismosa sa forma pa lang niya. Mukhang kapitbahay mo. Asawa yun ng pastor. Saan nakatayo? Nandiyan pa. Meron pang dumating na isa. Oh, yun, may kasunod pa. Meron bang early bird sale ngayon? Anong oras na? Umaga na. Hindi umuwi si Irene. Huwag mo na siyang alalahanin. Saan ako dadaan? Hindi mo ko ginising. Paano ako lalabas dito? Wala tayong ginawang masama. Matulog ka na lang ulit. Ay, naku, nakakahiya. Dahil dyan, naniniwala si Socrates na ang virtue ay karunungan at ang kasamaan ay pagiging ignorante. Sa madaling salita, ang ganong pamumuhay bukod sa masaya, ay matuwid. Matuwid po ba yung may love ka sa boyfriend na kaibigan nyo? Paano po yun, ma'am? Pero hindi naman niya alam. Matuwid po ba yung matulog na may kasamang lalaki sa isang hotel room? Tingnan mo siya. Oo nga pala, yung counseling session nyo, puntahan nyo yun, ha? Dismissed. Anong balak mo? Wala kang gustong gawin sa buhay? Ang tanda ko, nung nasa edad mo ko, ang dami kong gustong gawin ng sabay-sabay. Kaya naman po ng ano. Gaya ng maging teacher, singer, novelist, maging model at marami pang iba. Talaga? Model? Kayo? Pansinin ako nung high school ako. Bata ka pa. Magagawa mong lahat kahit ano pang gusto mo. Walang imposible basta simulan mo lang. May gusto akong isa. Talaga? Ano yun? Sige nga, isusulat ko yun dito sa student profile mo. Maging asawa ng ethics teacher ko. Julius, ha? Ibahin ko. Maging asawa ng educator. Sigurado ka doon? Kasi, kailangan nakapag-college ka kung gusto mong makapag-asawa ng teacher. Pero gwapo na po ako. Kape. Huwag na kayo mag-daydream sa klase nyo. Ay. Pambihira naman, oh.
nangyari sa picture ko? Miss Sue, pinaglalaroan mo ba si Dennis at ang kuya ko ng magkasabay? Ano? Hindi nga interesado sa akin ang kuya mo eh. Bakit naisip mong pinaglalaroan ko siya? May point ka dyan. O tapos, ano nangyari sa hotel? Ano sa tingin mo? Tulad ng ginagawa ng iba. Totoo ba yan? Oo. Sumuka ako. Nakakatawa. Sabi ko na nga ba eh. Gusto ko nito. Tig 4 meters nga nito. Okay. Gagawa ka ng bag? Malapit na ang birthday ni Ron. Teka lang. May regalo ako sa'yo. Hindi mo na ako tatanggap ng regalo galing sa'yo. Hanggang ngayon, pinagdurusahan ko pa rin yung side effect ng nangyari. Pagkatapos mo ako regaluhan ng chocolates, no? Gusto tingnan mo muna kasi to. Charan! Ginupit ko tong picture ni Kuya sa yearbook niya. Para naman akong teenager niyan. Ang bata niya pa dyan, di ba? Oo nga. Si Ron naman. Maganda nga ang mata pero parang malungkot. Pag nakikita ko yung mata niya, naaalala ko ang fall. Kung alam ko lang na ganyan ka pala ka-poetic, sana naging poet ka na lang. May iwan ako sa isang isla na kasama siya. Magbibisikleta kami. Habang nakasuot ako ng damit na asul. Sigurado ako maiilaw siya sa akin. Teka, wala namang bisikleta sa isla, no? Mangangarap ka na nga lang, parang hindi mo pa pinag-isipan. Wow, hindi mo pa kasi alam, Miss Sue eh. Naplano ko na yata kung paano maaakit sa akin si Ron. Paano mo gagawin? Gusto ko sanang idemanda si Tristan. Sa kaso na pamimilit sa akin na kanya mismong kapatid na maging mabait sa pakikitungo sa girlfriend niyang si Vera. Sa ginagawang yun sa akin ni Tristan, dumanas ako ng mas matinding paghihirap ng kalooban. Alam mo na, matagal ko ng kliyente ang kapatid mo, hindi ba? Gusto ko sanang idemanda si Vera. Ang kaso na pang-aakit niya sa kapatid ko. Dahil doon naghirap ang loob ko. Ngayon, Pagkatapos ng trial, anong gagawin mo? gusto kong kumain. May nadiskubre akong bagong restaurant. Gusto kong idemanda si Mitsu. Ididemanda mo siya sa kasong ano? Pinilit niya akong gumawa ng 100 squats dahil gusto ba naman niya akong parusahan. Ang problema, hindi na niya ako estudyante. Ano ang karapatan niya para gawin O yun? sige, may kaso ka na. 500 kada oras ang singil ko sa kliyente. Pag-iisipan ko muna. Pasensya sa abala. Problema? Ano yun? May tumutunog kasi doon sa kotse ko eh. Anong nangyayari sa'yo? Sa akin? Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka yata mapakali. Excited ka ba? Excited? Saan naman? Bakit ang tagal nila? Nakakita ka na ba ng lugar? Oo naman. Saan ka nakakita? Malapit lang sa opisina ko. Baka tapos na sila. Sir, tapos na ho yung kotse niyo. Kaya lang, pudpud na yung gulong sa gawin ng driver. Talaga? Hindi ko alam yun Ang ipalit mong gulong, yung tulad kay Betty. Ganyan, no? Makapit yan sa ulan. Ano masasabi mo kay Carrie? Ano maganda sa kanya? Yung mata niya, ilong... Dennis, pwede ba? Aha! Maganda pala ang ilong at mata niya, ha? Yun! Pakipalitan na yung gulong. Sige na, please lang. Okay po, sandali lang, sir. Salamat. Ituloy mo. Yung labi, ano? Mamahalin yung papel na ginamit nila dito. Hindi ka ba magsasorry sa akin? Bakit? Saan? Hindi mo sinabing may boyfriend ka na. Napahiya ako doon sa lalaking kinausap ko para maka-blind date mo. May lalaking humawak daw sa'yo at kinaladkad ka palabas. Sorry Pasensya na kayo. Hindi ko inasahang mangyayari yun. Teka, sandali. Ang akala ko ba, Irene, wala man lang kahit na isang lalaki nagyayaya sa yung magkape? Eh, sino yun? Siya ba yung kasama mo nung hindi ka umuwi? Basta, hindi ko sasagutin yan. Ako na? Sino kaya yun? Yung dumbbells ko, gagamitin ko. Sa kwarto ko. Sino yan?
Para sa akin ba yan? Sa akin to. Talaga? Anong laman? Ewan. Wow! Ang ganda naman ito. Pinabibili mo naman ako. May designer shoes ka na kaagad. Designer shoes? Limited edition kaya yan. $1,300 ang presyo niyan. Ano? Hindi mo alam kung gaano kamahal yan. Grabe naman sapatos to. Sino nagpadala sa'yo niyan? Sino siya? Ayaw niya sagutin. Baka hindi siya. Bukod sa taong yun, wala nang iba. Pwede bang pumasok? Bakit ka nandito? Ni hindi pa nga oras ng tanghalian. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, pero hindi mo sinasagot yung phone. Tingnan mo. Ikaw ang nagpadala nito, ano? Bakit hawak mo lang yan at hindi mo suot? Hindi ba kasya? Para saan naman to? Hindi ko matatanggap. Bakit? Ipinadala ko yan para hindi ako sungitan ng crush ko. Pero masyado naman tong mahal para ibigay lang sa crush mo. Kung bibigyan mo ako, pwede ba siguruhin mo muna na hindi yung tataas pa sa $100? Ang tawag dito, pagsasayang ng pera. Akala ko ang tawag dyan ay pagbibigay ng regalo. Anyway, maliwanag yun. Regine! Bakit? Anong size ng paa mo? 245. Magkasukat kayo. Sapatos ba to? Sino siya, Dennis? Walang iba kundi ang babaeng crush ko. Crush mo? Susukat ko lang to. Ayos ba yun sa'yo? Sino yun? Sino sa tingin mo? Lilinawin ko. Hindi ko siya kapatid at mas lalong hindi ko siya pinsan. Nung isang gabi, sinabi mo pa lang na may crush ka sa akin. Kaya hindi ako pwedeng mag-uwi ng ibang babae? Ba't di mo sagutin ang tanong mo? Bakit hindi? Ano sabi mo? Tatabihan mo ba ako? Hindi, no? Bakit ka apektado? Gusto mo maging tapat ako sa'yo kahit na ibang lalaki naman talaga ang gusto mo? Sa susunod, iwan mo na lang sa guard kung may ihahatid ka dito. Hindi mo na kailangan umakyat dito sa unit ko. Sorry may bisita ako kanina eh. Hindi ba magdamag mong kasama yung bisita mo? Iba yung bisita ko kanina sa bisita ko ng magdamag. Si Ron, Sinabihan ko na, pero busy daw siya eh. may meeting nang wala siya? Ganun na nga. Nakalipat na raw si Ron sa bahay ng biyanan niyang babae. Hindi siya kumuha ng sarili niyang bahay? Yun din ang akala ko eh. Tumawag kagabi yung biyanan niya para pigilan natin si Ron. Sabi mo siyang pinakamatalino sa atin. Para sa akin siya ang pinakamabait. Anong gagawin natin? Mas lalo akong tataba dahil sa inyo, Mama. Hindi na ako kailangan pagluto. Pwede naman kami kumain sa labas na magkakaibigan. Mabuti naman. Hirap nga ako eh. Ha? Matanda na ako para ipagluto pa kita. Magiging mabait ako. Alam ko yon. Wala akong masasabi sa kabutihan mo. Kaya nga,
ayoko nang pumunta ka pa rito. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa akin. Mama naman. 4 na taon na mula nang mawala siya. Huwag niyo sabihin yan. Panahon na para kalimutan mo si Chana. Tapos na ang panahon na tinatawag kitang manugang. Salamat po. Kinuha ng mga kaibigan mo ang lahat ng gamit mo. Dumating sila kanina. Wala ka ng lugar sa bahay na to. Tingnan nyo to. Ang ganda ng kuha nila. Nandun sila lagi sa kwarto ko nung nagde-date pa lang sila. 4 na taon na siya nagluluksa. Kailangan niya simulan ulit ang buhay niya. Huh? Oh, mukhang maganda to ah. Kumusta? Sino may pakana nito? Yung si Dennis. Yang si Dennis. Para din sa'yo to. Pakialamero ka. Ito. Saan ko ilalagay? Tapos na tayo. Halina kayo. Son, isang set lang ng utensils ang makikita sa bahay ni Dennis. Tunay na bachelor kasi yan eh. Ang gaganda ng appliances. Bibili ba ako? Hindi na kailangan kung gusto mo lang magpasalamat sa akin. Mahirap kaya yata kasama sa bahay. Narinig tayo. Grabe, ang gaganda ng mga bagong design. Yung appliances ko, luma ng lahat. Ibibili kita. Thank you very much! Oh, Shelo! May okasyon ba? Anniversary natin? Ano nga ba? Birthday mo ngayon. Tapos na, di ba? Lumalakas lang talaga akong kumain. Upo na. Okay. Nawalan ka ng gana? Natural lang yun. Kasi palagi ka kumakain sa labas ng sikreto. Hindi totoo yan. Sa gutom ko, kaya kong kumain ng bakal. Pwede ba? Ano yun? Tinatanong mo pa ako? Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? Ano? Maliw ka ba? Ginawa mo yan! I love you! I love you! Anong love? Kinain mo ang wedding ring mo. Sino? Para makaligtas! Sakit ang dibdib ko!
Ang sakit. Mahal ko. Kasalanan mo. Mahal ko. Mahal ko. Alam mo, sa loob ko, nandun ka. Lintik ka! Okay. Ano ka ba naman? Lagi ka na lang nagpapahuli. Kailan ka ba matututo? Parang detective si Menchu. Palagi niya nakikita ang wedding ring mo. Ang sabihin mo, psychic siya. Ikaw? Si Candice ba yan? Sino yun? Siyempre, isa na naman yung sa mga babae niya. Siya nga ba yun? Di ba? Sabi ko sa inyo siya ang pinakamatalino eh. Hindi ko mo nga yung bibig mo. Kailangan may labas yung singsing. Kailangan natin ng arinola. Sino naman ang kukuha nun? Eh di yan si Jiro. Sino pa? Hindi naman tama yun. Makinig ka mabuti sa akin. Dapat mong paligayahin ang asawa mo sa lahat ng oras. Bakit? Nakasalalay sa kanya ang buhay natin. Alam mo yun. Pati na ang buhay ng 70 empleyado ng Wadam Construction at 20 empleyado na nasa law firm ko. Eh paano naman ako? Hindi yun mahalaga. Isipin mo, sa oras na mauwi sa masakit na divorce, ang pagsasama niyo ng asawa mo, masakit din na naghihintay para sa lahat. Kay Dennis, Tristan, sa akin. Pero ang pinakakawawa sa lahat ay ikaw. Maliwanag ba sa'yo yun? Maliwanag. Kumanda ka na. Lalaklakin mo to. Abangan mo yung singsing. Ano naman yan? Nagtanong ka ba? Lilinisin namin yung ginawa mong kalat ng papel nyo? Pinapangako ko. Para sa kagalang-galang na si Menchu Park, Bilang iyong legal counsel at isa sa pinakamalapit na kaibigan at pinagkakatiwalaan ng asawa mong si Jiro Lee, ay nakikiramay sa pinagdaraanan ngayon ng inyong pagsasama. Ako, si Dennis Kim, nangangakong hindi sasagutin ang tawag ni Jiro Lee paglipas ng alas 10 ng gabi. Heto ng singsing! Huwag kang lalapit sa amin! Diyan ka na! Sino? Paglapit, ipalunok natin. Lapit! Ha? Lapit ka dito! Ayoko na! Mali ka rito! April 1993, Jiro Dennis Juan Tristan. Jiro's Coffee Shop, 97 Nonyon, Gangnam-gu. Bagay ba sa akin ang shades ko? Kung gusto mo ang nakikita mo, bumisita ka sa coffee shop ko sa 97, Nonyon, Gangnam-gu. Totoo ba to? Adult information site? Salamat sa info! Pareho kami ng taste. Siya nga kaya to? Alam kong alam mo, napapalipas na ang career ko. Ayokong maalala bilang laos na golfer. Na kahit kailan hindi man lang naranasang sumikat. Naiintindihan kita, Vera. Pero mahirap talaga ngayon. Lalo na sa season na to. Kahit gaano kahirap, pwede pa rin mangyari yun. Dodoblehin ko ang bayad na tinatanggap nyo. Vera, I'm listening. ano bang inaasahan mo sa pagsasayang mo ng pera sa akin? Interesado ko ba sa tulong ko? O gusto mo lang mapanatag dahil may expert caddy ka sa tabi mo? Ano pa? Eh di pareho. Sa palagay ko kailangan mo ng mahabang training kaysa ng isang expert caddy na susuporta sa'yo. Paano ba yan? Nahuli na naman kita sa akto. Hindi mo ba nakikitang may kausap ako? Yun nga ang problema ko. Pasensya na kayo. Tatawag na lang ulit ako sa inyo.
mali ang inaakala mo. Ganon? Sino pala siya? Isang kaibigan na nakita mo? Hindi ko rin matatanggap yon. Siguro nga naiintindihan ka ni Tristan. Pero ibahin mo ko. Makipaghiwalay ka na sa kanya, kesa lokohin siya ng ganito. Mahiya ka naman. Yung lalaki nakita mo kanina, isang expert caddy na gusto ko makasama sa season na to. Kaya nakikiusap ako sa kanya. Pero ang sabi niya, mas kailangan ko ng practice kaysa sa isang expert caddy sa tabi ko. Kung ganon, may point naman siya. Tama ka, Carrie. Aalis na ako para mag-practice. Dahil sinira mo ang pagkakataon ko makakuha ng expert caddy. Gabing-gabi na. Bakit ngayon ka lang? Kuya, Ano yun? gaano ko kahalaga sa'yo? Sabihin mo nga sa akin, Higit pa sa buhay ko. anong gagawin mo kung sabay kaming nalulunod ni Vera? Sino ililigtas mo? Wala akong kasama? Kuya naman eh! Magaling ka lumangoy ah. Aba, huwag mong kalimutan na 4 years old ka pa lang nagsimula ka na mag-aral lumangoy. Ha? Si Vera ang una mong ililigtas? Athlete si Vera. At saka di hamak na mas magaling yung lumangoy kaysa sa akin. Sino na nga ang ililigtas mo? Mas mahalaga ka. Higit pa nga sa sariling buhay ni Kuya Tristan. Pamilya kita at si Vera naman, girlfriend ko. Pareho ko kayong pipiliin. Galit ako sa'yo! Itong batang to. Kari! Ano na naman ba ang problema? Walang iba kundi ang babaeng crush ko. Crush mo? Tatabihan mo ba ako? Hindi, no? Bakit ka apektado? Gusto mo maging tapat ako sa'yo? Kahit na ibang lalaki naman talaga ang gusto mo? Mababaliw ako! Sino ka? Sino ka? Ba't ka nandito? Irene, relax ka lang. Kaibigan ko yan. Ako si Brian. Hi, nice to meet you. Kaibigan ko lang yun, wala nang iba. Nagkwentuhan lang kaming dalawa ng magdamag habang umiinom ng wine. Tulog ka na, hindi ko na nasabi sa'yo. Ano ang gagawin mo pag nalaman ng boyfriend mo to? Paano naman kaya kung si Tristan ang nakipagkwentuhan sa ibang babae magdamag? Maiintindihan mo yon? Okay lang kung hindi ko mabubuking. Okay kung hindi ko malalaman. Hindi naman ito malalaman ni Tristan eh. Diba? Salbahe ka? Hindi ka bagay kay Tristan. Ano? Good morning. Pupunta dyan si Dennis. Kaya magbihis ka ha. May secret mission siya. Brian! Umalis ka na! May darating! Sino daw yun? Ang aga naman dumalaw? Pinapunta ako ni Tristan. Mamaya niya na raw sasabihin kung bakit. Tinext niya nga ako eh. Irene, ipakilala mo naman siya. Ano? Yung kaibigan mo. Si Dennis. Isa siya sa kaibigan ng boyfriend ni Vera. Siya si Dennis Kim. Ah. Kumusta ka? Kaibigan ko siya. Mabuti. Nice meeting you. Kaibigan ka ni Erin?
May hinatid lang ako pero paalis na rin ako. Maiwan na kita. Bye-bye. Iatid ko lang sa labas. Halika tuloy. Coffee muna tayo. Sorry, nagulat kita. Hindi ko sinasadya yun. Heto ang calling card ko. Salamat, aalis na ako. Okay. Pasensya ka na rin sa ikinilos ko. Tawagan mo na lang si Vera. Parang hindi kayo close ng kaibigan mo. Sana naman, huwag mo nang sabihin kay Tristan. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ako gentleman. Sasabihin mo sa kanya to? O bakit? Ano nakakatawa? Mas mabuti na to kaysa yung nagpadala ka sa crush mo ng regalong mamahalin habang may kasiping ka namang ibang babae. May papaliwanag ko yon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Dapat pinaliwanag mo na agad sa akin yon bago mo ako pinagsarahan ng pinto. Magdamag ko siyang kasama sa bahay ko. Alam ko na yon. Anong gusto mo? Pigilan kang umalis at paalisin ng babaeng nakatabi ko? Matanda na ako para magmakaawa ng pagmamahal sa isang tao na hindi ako gusto. Yun lang ang paraan para maipakita ang respeto sa ating tatlo na nandun. Hindi ako ganun kabastos. Naiintindihan ko. Sana ibigay mo rin kay Vera ang respetong yan na sinasabi mo. Anong sabi niya? Sa tingin mo ba, alam ni Dennis? Nakahalata siya? Nag-aalala ka? Siyempre naman. Sana naman naisip mo na yan bago mo ginawa yon. Bigla na lang nangyari yun eh. Muntik ka na mabuko nang dahil sa lalaking hindi mo naman talaga gusto. Irene, sino may sabi na hindi ko gusto yung bisita ko kanina? Vera, ano ka ba naman? Tigilan mo na sermon. Nabibingi na ako sa iyo ah. Kung ayaw mo talaga maghiwalay kay ni Tristan, mag-ingat ka naman sa susunod. Hiwalay kong hiwalay. Ayoko na makipagtalo. Matulog ka na nga. Naiintindihan ko. Sana ibigay mo rin kay Vera ang respetong yan na sinasabi mo. Nagkasundo na kami ng kliyente sa insulation. Huwag mong kakalimutan. Babawasan ng 200mm yun, ha? Okay, ipadala mo na sa akin yung blueprint. Alam mo, naaprobahan na yung blueprint. 3 buwan yung ginawa ni Mr. Choi. Tapos ang gusto ng kliyente ngayon, maglagay ng curves. Ayaw ng diretsong pader. Kasi ang sabi niya, artistic touch daw yung sa gallery niya. O baka naman totoo nga yan. Paano siya magsasabit ng painting sa pader na may curve? Gusto ko makausap si Mr. Choi. Yes, sir. Hayaan mo yung kliyente. Yun ang gusto niya eh. Heto, sukat ng kusina ni Vera. Wala kang sinabi sa kanya, ha? Iimbitahin ko na siya sa mga susunod na game ko. Bibilibin sa galing kong pumalo. Ang sabi mo sa akin, mabuting babae si Irene. Oh! Eh bakit nagkaganon? Si Vera niligawan mo. Dennis, si Irene ay teacher ng kapatid ko at umpire ko pa sa baseball. O ngayon, sa tingin mo kaya, paano ko liligawan si Irene? Paano? Ang balita ko, meron daw siya nagugustuhang lalaki eh. Kilala mo pa nga daw. Sino ba? Pinapatanong niya sa'yo? Ano ka ba? Hindi, no? Sino ba? Kilala ko ba siya? Hindi. Parang hindi eh. Kakausapin ko si Mr. Choi. Aprobahan mo yung blueprint! Kailangan natin ng pera! Uy! Ha? Si Mencho to. Maupo kayo. Binasa ko ulit yung lease agreement natin.
At mukhang naging masyado pala akong mapagbigay sa inyong tatlo. Sa inyo ng mga kaibigan ng asawa kong malapit ko ng hiwalayan. Gusto kong baguhin ang agreement. Gusto ko ipahanda agad yung kontrato ng company. Hindi namin siya kaibigan. Nakasama lang namin siya sa school noon. Wala siyang halaga sa amin. Asahan niyo yan. Ako, si Dennis Kim, ay nangangako na hindi na makikipagkita o makikipag-usapan lang kay Jiro Lee. Bilang legal counsel ni Menchu Park, ako ay nangangako na hindi tutulong kay Jiro Lee pagdating sa mga babae. Nais kong iparating ang aking walang hanggang katapatan kay Miss Mencho Park. Dahil kakampi ko naman pala kayo, palulusutin ko na yon. Okay, di ba? Salamat, ma'am. Ay, naku. Hindi ako makapaniwalang dinala niya lahat ng gamit niya. Nakita ko rin. Hello, Ron? Alam kong busy ka. Pero may naiwan ka sa bahay namin. Nasaan ka ba? Dadalhin ko sa'yo. Ay, hindi ako nagsisinungaling. Mahalaga to. Kailangan mong makuha. Oh my. Ano ba yung naiwan ko? Yan lang bang sasabihin mo sa akin? Anong gusto mo sabihin ko? Hindi mo ba sasabihin na gumanda ako simula nung nabawasan ng timbang ko? Mas maganda ka noon. Hindi kaya, no? Pinagtatawanan mo ko nun lagi. Tinawag mo pa nga akong Miss Piggy. Natatabaan ka sa akin, nakalimutan mo na? Hindi. Bakit sinasabi mo ngayon? Na mas maganda ako noon. Kaya sa ngayong payat na ako. Oo. Pumayat ka na pero si Miss Piggy ka pa rin. Ano ba yung mahalagang naiwan ko at kailangan ko makuha? Charan! Sa'yo to, di ba? Exaggerated ako pero hindi ako nagsisinungaling. Hindi sa akin yan. Sinungaling? Sigurado akong sa'yo to. Naiiba to sa lahat ng gamit namin. Galing yan sa take-out. Pinapunta mo ako dito para lang dyan? Ganon? Bakit hindi mo to sinoli? Anong ginawa mo sa akin? Umuwi ka na. Marami pa akong ihahanda sa game bukas. Teka lang. Ginalo mo ang buhok ko. Kasi gusto mo ako. Huwag kang magpapagabi. Nakakidnap ang magagandang gaya mo. Ano ba yan? Late na ako. Pakihawak. Kakaiba rin naman ang hobby mo eh, no? Nakatayo sa gitna ng init ng nakamaskara at may makapal na padding. Baliw ka. Nagsasabi ka naman ng totoo. Matutuwa si Tristan kapag nakita ka niya rito. Sariwang hangin lang naman ang pakay ko dito. Wala nang iba, no? Vera, mauna na ako. Teka! Para akong alalay, ah. Ay! Ay, bisit!
Galingan mo, ah! Oo ba? Si Tristan ang papalo. Siya na ba? Kaya mo yan! Ready ka na sa game? Ready na. Masama pakiramdam mo? Hindi. Parang ngayon ko lang kasi napansin na bagay pala sila kung titignan sa malayo. Sabay-sabay tayo mag-lunch ngayon. Tayong dalawa. Si Irene at si Tristan.